Mahigit 10 taon nang hindi nababago ang diskwento at benepisyo ng mga matatandang 60 anyos pataas. Kaya tinatrabaho na ng National Commission of Senior Citizens na lakihan o taasan ang mga benepisyo ng mga senior citizens sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Bitbit ang mga senior citizen cards na mga kasama, bawas agad ang 20% sa in-order na pagkain ni Nadjani. Hindi na hinanap ang presensya ng mga kasama para patunayan senior nga ang kakain ng dalawang order. Sa experience ko sa senior ID dito, hindi pa nagkaroon ng problema pagkakit kita mo. Bibigyan ka naman kada ng discount. 20% ang diskwento ng mga senior sa pagkain, gamot, ospital at ilang pang serbisyo. 5% naman sa ilang pangunahing bilihin sa supermarket, bukod pa sa ibang diskwento sa kuryente at tubig, bagay na sinusunod ng karamihan sa mga negosyante. We have been following the law very strictly. Again, as good corporate citizens, it's to our interest to observe these laws faithfully. Mahigit 10 taon nang hindi nababago ang diskwento at benepisyo ng mga matatandang 60 anyos pataas. Kaya tinatrabaho na ng National Commission of Senior Citizens na lakihan o taasan ang mga benepisyo ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang limit halimbawang 1,300 pesos sa lingguhang grocery na may 5% discount, masyado na umanong mababa. Times have changed, prices have gone up, and then the senior citizen also needs a lot more attention. So we need to review. Samantala, isang senior citizen ang naghain ng reklamo laban sa isang hotel dahil hindi umuloy binigay ang kanyang 20% discount dahil naka-promo ang kinuhang kwarto. Pero nanindigan ang senior citizen na may karapatan siya sa 20% discount dahil walang sales promotion permit ang hotel. Ang ending, inalok ng hotel ng overnight stay ang matanda. Pero sabi ng lady ko, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay mag-donate kayo ng 250,000 pesos sa anumang senior organization of your choice para naman to partly assuage whatever damages suffered by senior citizens who were also denied the same benefits. Actually, kinumpirma rin ng DTI na wala ngang promo ang hotel. Wala pong DTI permit yung hotel. Violation yan ng Consumer Act, therefore, may multa yung hindi kumuha ng permit. Either 500 pesos to 300,000 po yan sa DTI dahil wala siyang DTI permit. Pero kung sakaling may promo nga ang isang produkto o serbisyo, pwede bang bawasan pa ito ng senior citizen discount? Mamimili lang po si senior either the 20% discount or the promotional discount, whichever is higher and more favorable po sa senior citizen. Nasa lagpas 8% na ng populasyon o mahigit 10 milyon ang mga senior citizens sa Pilipinas. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section.
At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.